Alright. Magandang araw po sa inyo at sa pagkakataong ito, pag-uusapan naman natin ngayon yung nangyaring Blue Ribbon hearing kanina sa pamumuno ng mga Cayetano, Senator Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano at nila Marcoleta. Pag-uusapan natin kung naging legal ba yun, may basihan, at yung ba ay pumapunta sa record ng Senado o yun ay isang pangkaraniwang kwentuhan sa kanto lang. Yan, pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, magkausap-usap po tayo dyan. Alam niyo po, marami po ang mga legal na question sa mga pangyayari sa mga nakarang araw patungkol sa Senado. Kaya naniniwala tayo mapapunta sa Supreme Court yan dahil yan questionin nila yung nagsimula sa pagpapalit ng liderato kahapon kung saan nga nailagay na Senate President pro tempore itong si Senator Win Gatchalian. Pero sa kabilang video ko po yun na naipaliwanag na naipost yung tungkol doon sa quorum, pinaliwanag natin kung bakit ang pananaw natin ay tugma doon sa Avellino versus Cuenco noong 1949. At hindi lamang po kasi yun, marami pong pangyayari sa mga very recent sessions, like yung mga nakaraang taon na nagkaroon sila ng mga quorum sa 12. Pinaliwanag ko po doon sa video na yun. Sana po ay panoorin nyo yun. Pero dito po muna tayo. Pag-usapan po natin yung nangyaring Blue Ribbon hearing di umano. Kasi yun, in-schedule yun nila Senator Pia Cayetano bago pa magkaroon ng change of leadership sa Senado. Dahil nga, ang bago ng Blue Ribbon Chairman ay si Senator Erwin Tulfo at sinasabi nga niya sa Monday na ang hearing. Ang question doon, ano yung hearing kanina? Dahil malinaw naman sa sinabi sa acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian na walang business kanina, walang scheduled hearing. Pero dahil nga hindi kinikilala yan ng dating mayorya sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, ang nangyari ngayon, may sarili silang mga panuntunan o may sarili silang mga kautusan na pinalabas sa kanilang mga staff. So, pinasok nga nila ang Senado, kasama yung 18 Marines, pinasok nila yan, at doon sila pumesto, doon sa plenaryo, at nagkaroon sila ng hearing nila. Ngayon, ganito po, isa-isahin po natin. Bago natin puntuhin yung mga naratibo at mga sinabi ng kanilang mga testigo, meron po tayong mga katanungan at meron tayong gusto ipaliwanag. Una, yung mga piniresenta nila ng mga resource persons nila, yung 18 Marines, katulad din ng iba pa, may iba pa silang pinagsalita doon Yung pinanood ko po yung hearing nila, yung mga sinabi po nila, yun din naman po yung sinabi nila doon sa report na nailagay na ni Senator Panfilo Lacson at nandun na nga sa ombudsman. Ngayon, ang pinupunto po natin ay ito. Yung sinasabi po ni Marcoleta na sa pamumuno daw ni Senator Lacson, wala naman daw pong nangyari at wala daw pong investigasyon, wala daw pinapanagot. Linawin lang po natin dahil po sa hearing nila, nakulong po si Diskaya, nakakulong po si Bong Revilla, at ngayon po nakakulong din si Jinggoy Estrada. Hindi po totoo na walang nangyari o walang nagagawa, pero hindi naman natin pwede madaliin at marami pa tayong kailangan imbestigahan. Yan naman totoo sa sitwasyon sa Senado. Marami pang kailangan gawin dyan. Pero yung sabihin na walang ginawa at pinaharangan, parang hindi naman makatotohanan yun dahil nasa ombudsman nga ang partial report. Ang problema, hindi nga pumirma, hindi nagkulang sa siyam na pirma. Kaya nangyari dyan, naging chairman's report ng. Pero ngayon po, ano po yung sitwasyon sa Blue Ribbon hearing ngayon? Legal ba yun? Official ba yun? Ang pananaw po natin ay hindi. Unang-una, hindi po yan mapupunta sa record ng Senado dahil wala pong Senate Secretariat Ang maaaring mag-record lang yan, mga staff ng mga senador na pumunta. O utusan nila yung staff nila. Pero yung sa Secretariat mismo ng Senado, wala. Sa katunayan, nagka-work from home sila diba? At wala nga rin silang live sa Senate kanina, sa Senate website, kasi hindi nga kinikilala yan. Hindi kasi tinatanggap ni Senator Alan Cayetano ang mga pangyayari sa kanya. Ganyan din naman ginawa niya nung siya'y nasa lower house. Ayaw niyang bumaba sa pwesto. Ginawa niya, kinandado niya.
yung Kongreso para hindi makapag-sesyon kasi mapapalitan siya sa pwesto eh. Kaya hindi rin siya dumadating sa mga session sa plenaryo ng Senado kasi mapapalitan siya sa pwesto, magkakaroon ng official quorum. Yung quorum na pinaliwanag ko sa nakaraan kong video ay doon na po sana panoorin, no? Pero malinaw naman na napatunayan natin na dapat at meron at dapat kilalanin yung quorum na yun. At saka katotohanan nga, kinikilala yan ng Presidente ng Pilipinas at maging ng House of Representatives dahil sa mga kaganapan na nangyari, kinikilala yung naging resulta ng pagbabago ng liderato. Ngayon, yung dun po sa naging hearing kanina, yung ini-interview nila, tinatanong nila yung mga Marines, ano? Kung pag-aaralan niyo po, talagang susubaybayan ninyo, tanong nila, at sila rin ang nag-aayos ng sagot. Magtatanong sila, magsasagot yung mga resource person nila, tapos itinatama nila, inaano nila sa gusto nilang maging punto. May mga pagkakataon na sasabi nila, hindi lang yun, ano, dapat may sasabihin ka pa. Di ba, may sinabi po silang ganun kanina. So, nagkataon, binago nung resource person nila yung sinasabi nila, may dinuktong. Halatang tinuturuan, at wala po yung miyembro ng kabilang panig, wala po yung miyembro ng majority, yung bagong majority. So, sila lang yon, testigo nila, tanong nila, sagot nila, sila, naratibo nila yan eh. Diba? Ang gusto lang naman nila siguro, ang nakikita natin yan, gusto nila destabilization, magtanim sa isip ng mga tao na may ginagawang kalokohan ng gobyerno. Bakit? Unang-una, may mga sinabi sila doon na yung flood control nga yan, dahil kay BBM, ano, kumbaga parang ganun pinapalabas sila. Pero tandaan po natin sa Diskaya mismo nagsabi, 2016, nagsimula yung malalaking mga bidding nila. So, kung ang flood control project ay inaanap at natuklasan ng 2023-2024, hindi pa naman presidente si BBM noong 2016 to 2022. Kasi hindi mo naman po ini-expect na pag in-approve mo ng 2023 ang flood control, 2024 andyan na yung napakalaking tulay o whatever. So, talagang may taon yan para gawin. Pero dahil nga natuklasan yan, at ngayon, ang pinupunto nila, tamaan ng administrasyon. Tingnan po ninyo, isa pang mga bali-baliko nilang mga statement. Ang sabi po nila doon, isa sa sinabi nila, nakatanggap din daw po ng vote ng maleta si Senator Tito Sotto taong 2024. May sinabi pa silang limousine at doon daw sa building ni Tito Sotto sa Baclaran. Alam niyo po, nadadaanan ko dati yun. Pero ito ngayon, may sinabi sila sa assistant ni Senator Tito Sotto, ibinigay yung maleta, yung pera. Ang pangalan ay Mark. 2024 po ito ha. Meron po akong ilang punto. Ang una kong punto, yung Mark pa lang yung assistant, patay na noong 2015 pa ata. So, isang dekada ng patay yung assistant ni Tito Sotto na yon. So, itong statement nila, walang tibay. Walang alatang may pinagduduktong-duktong lang. Kasi sinong Mark ang kausap nila kung patay na pala yung assistant ng ilang taon na. Pangalawang punto, 2024, hindi naman government official si Tito Sotto. Hindi naman siya nakaupo. Wala naman siyang pwesto sa gobyerno. Bakit niyo naman bibigyan ng maleta? O pagpalagay na natin, for the sake of argument, na binigyan niyo ng maleta at tinanggap niya. Ang tanong, anong kaso nun? Wala naman siyang posisyon. Anong plunder doon? Wala naman siyang kapangyarihan na ini-execute ng mga panahon na yan. Siya isang private citizen. For the sake of argument, kung pagbibigyan natin yung argumento nila na may tinanggap. Pero malinaw na gawa-gawa lang yung istorya. Unang-una, gaya na sabi ko kanina, testigo nila, tanong nila, sagot nila. Tapos, ang binibigay nilang detalye, di pa makatotohanan. Matagal nang patay yung tao. Tapos, bubuhayin mo ng 2024 para tumagba sa statement mo. Meron pa silang mga sinasabing small, medium, large na mga maleta. Ang small daw ganun katumbas, medium ganun katumbas. May sinabing isang resource person nila kanina, ang medium, ang small ay gantong laman, 15 million at 20 million. Ang sagot ni, biglang nagsalita si Senator Alan Cayetano, ay hindi, ata yan, medium, ganyan. Tapos sinagot siya nung resource person niya, hindi po, po yan. So, ang ibig sabihin lang nun, may tinatama nila yung sagot.
siguro may naratibo sila dun. Bakit yung pinapakialaman yung sagot ng tinatanong ninyo? Bakit yung pinipihit sa gusto nyong marinig? No? Halatang may script eh. Ano? Hindi convincing. Talagang ang gusto lang yan ay destabilization, magkaroon ng galit ang tao sa pamahalaan. Yun lang naman ang gusto niyan eh. Dahil ayaw bumaba sa pwesto at mayroong mga pinoprotektang mga kaalyado nila. Yun lamang naman po yan. Marami pa po nangyari kanina. At gaya na sabi natin, ang paniniwala natin, illegal yung naging hearing na yun. Bakit? Hindi naman po Senate President si Alan Cayetano eh. Dahil nadeklara siyang bakante ang posisyon niya eh. Hindi lang siya napalitan dahil walang 13 votes. Pero ang majority ay pwedeng makapagdeklara na bakante ang posisyon. Yun nga ang nangyari. Bukod doon, wala rin naman ang Blue Ribbon Chairman doon. Wala si Senator Erwin Tulfo. At ang sabi nga nila, sa Monday pang hearing. So, marami yan. Marami. Tandaan po natin, yung hearing na yan, hindi man lang pinadaan niya sa rules, ano? Basta na lang yan, nagbigay sila ng date at hearing na. Di wala pang minority, yung panahon na yun, minority pa sila, Senator Tito Soto. Wala pang minority members na, sila lang nagdeklara kung sino. Di ba? Kaya maganda yung gusto ni Erwin Tulfo na magsama-sama na lang sila. Lahat tayo doon sa Blue Ribbon, o magtanong kayo doon. Wala naman kasi tinatago. Yun ang malinaw doon. Pwede naman ilalagay lang natin sa rules. O pumunta tayo doon, lahat kayo doon. Parang ganun gustong mangyari ni Senator Erwin Tulfo. Kayo po, ano po tingin nyo dyan? Sana po magkausap-usap po tayo. Mag-comment po sana tayo. Mag-subscribe kayo, mag-like. Hanggang dito po muna. Marami po salamat sa inyo.